Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig. Maglebak-lebak na ta. Maglebak ng tita mo. Ang tita ko. Na ito na mga kalibakera. Alam nyo ba, nagsalita na si former Executive Secretary Lucas Bersamin. Laglaga na kung laglaga na talaga. Wala na siyang pakialam. Ang importante, malaman ng sambayanang Pilipino ang katotohanan. Nako, Claire Castro, baka masampal ka sa pasabog ni former Executive Secretary Lucas Bersamin. Humawa ka, Claire Castro, kasi para yata mga puro fake news lang ang mga binabalita mo, sinishare mo sa mga friendships mo. Eto na kabibiga, just in, dating Executive Secretary Lucas Bersamin itinanggi na siya ay nagbitiw sa kanyang pwesto. O diba? Napakasinungaling naman ng admin na ito. Gagawa ng pag ito, istorya ba? Pagmumukhaing kontrabida, pagmumukhaing tawag dito, may kasalanan ang mga nag-resign di umano. Nako po. Sabi ni former Executive Secretary Lucas Bersamin na may tumawag umano sa kanya. Hala, one call away. Tinawagan siya, hello. Hello Lucas, mag-resign ka na. We don't need you anymore. Mga ganun style ba? Or, hello? Lucas, is this you? Hindi ka namin kailangan. Mag-resign ka. I need you to submit your resignation right now. Mga ganun kabibig ba? At sinabing umalis na sa pwesto. Kinumpirma ni Bersamin na nakausap niya ang Pangulo, subalit tumanggi ito na ibunyag kung ano ang kanilang napag-usapan. Naku! Ano kaya? Parang nagsimula na ng spell the tea si Lucas Bersamin. Parang konting push na lang. Push mo yan, te. Push mo yan, te. Push mo yan, Lucas Bersamin. O, yun mga ganun ba? Para magsalita na siya. Sige, idawit nyo si Lucas Bersamin sa anomalyang flood control projects. Baka later on, magpapapress con to at ibubulgar ang mga sekretong bahon nyo. Hello, Lucas. Kailangan mo na magbitiw para yatang malami ka nang nalalaman. Oy, eto kabibig ha. Ito pala ang mangyayari. Sa interview dito kabibig, sabi dito, I did not resign. Former Executive Secretary Lucas Bersamin says he did not resign but was just told he had to go. Uy, so kung hindi ka na kailangan ng PBB na admin, kung tapos na sila, hinut-hut-hutan ka na, tapos na sila, at feeling nila parang we don't need him anymore, parang sobra na yata ang kanyang nalalaman, he need to go. During a phone interview with ABS-CBN News Karen Davila, Bersamin said, I am not the mastermind of anything. Ooh, I am not the mastermind of anything. So sino ang mastermind? Lucas Bersamin. Magsalita ka. Bakit mo nasabi itong I am not the mastermind of anything? So may alam ka kung sino ang mastermind. Diba? From your quote, I am not mastermind of everything. Bakit mo nasabi itong hindi ikaw ang mastermind? So may nalalaman ka. Magsalita ka na. Sabi dito, November 19, 2025 at 10:54 a.m. Question 1, Q1. I did not resign. Earlier in the day, last November 17, someone called to tell I had to go as the ES. Sino kayang taong itong tumawag kay Lucas Bersamin? Sino ang may pinakamalakas na power para tawagan si Lucas Bersamin at sabihin, you have to go. Mag-resign ka na. Bumaba ka na sa pwesto. Wow! Ganun lang pala kadali, no? Ganun lang kadali na magpa-resign sa isang tao lang. Hindi formal, no?
Hindi formal notice, hindi pinapunta ni BBM para kausapin, na ganito, na ganyan. Pero talagang call phone. One call away. Diba? Call me baby. Mga ganun ba? The call was not from Malacanang. Hindi sa Malacanang. So, meron pang isang mastermind na hindi sa Malacanang. Sino kaya ito? I informed the president by text that I had no problem exiting. About 2 p.m., the PCO reportedly announced my resignation out of delicadeza. Hindi pa nga nakapag-resign? Na-report agad ni Claire Castro na nag-resign out of delicadeza. So, bakit alam ni Claire Castro na pinari-resign or nag-resign si E.S. Bersamin? In fact, hindi pa siya nag-resign. Script, planado, at posibleng kasali si Claire Castro. Baka si Claire Castro ang tumawag kay E.S. Bersamin. Ganun na ba ka-powerful si Claire Castro na pwede siyang, tawagan mo to, mag-resign ka na ha. Nako. Still, I did not submit any letter as of then. Last Tuesday, I went to OES to quickly bring out my personal items and papers, as well as to start perfect transition with my successor. Before I left for home, I signed my letter expressing my submission to the President's prerogative with instructions to my staff to bring the letter to the office of the appointment secretary. I left deciding that would be the last time I would step into that office. So ngayon, nakisisi ka na. So ngayon, na-realize mo na sa lahat ng ginawa kong tulong para sa BBM admin, tatawagan ka lang, sabihin mo mag-resign ka na. Isang tawag lang, mag-resign ka na. Pero sa lahat ng ginawa kong tulong, sa lahat ng ginawa kong ways on how to solve probably Philippine government's problem, sa pagtatakip ko sa mga ginagawa nila, matututo ba? Ganito lang pala ka-easy for them to let me go? Why? I left deciding that would be the last time I would step into that office. Napakabigat na statement. Ito na ang huli kong araw na magtatapak ang aking paa sa opisinang ito. Bakit kaya kabibig? I smell something fishy sa mga pasabog ni E.S. Lucas Bersamin. Sabi ni Lucas Bersamin, I am not the mastermind of anything. So alam niya kung sino ang mastermind. Ito ang komento ng ating mga netizen. Si Claire Castro ang nagsabi for delicadeza daw. Ibig sabihin nagbida-bida lang si Claire Castro. Posibleng alam na ni Claire Castro na today, yan si ES, mag-resign na yan. Yan today, tinawagan na yan si ES ng powerful person. Claire ha, ito ang latest. Maghinay-hinay kayo. Ito sasabihin nyo ha. Si ES Bersamin mag-resign sa araw na to. Ang sabihin nyo rason for delicadeza. Well, in fact, hindi nakausap ni Claire Castro si E.S. Bersamin. Well, in fact, hindi pa nakasumite ng resignation letter si E.S. Bersamin. Well, in fact, hindi pa na sila nakakuha ng impormasyon kung ano ang rason ni E.S. Bersamin. Pero sila gumagawa-gawa ng rason for delicadeza daw. So, ganun kadali nila, no? Gagawan ka ng istorya. Gagawan ka ng rason. Hindi ka bibigyan ng chance to speak up, to explain your side, kung bakit ka nag-resign, kung ano ang rason. Kasi kung magaling ka lang magtrabaho, kung naaayon sa kanilang gusto ang iyong pagtatrabaho, hindi ka magre-resign or hindi ka pinare-resign. Baka something fishy na rin ka, Bibing. Ito pa, kailangan mong kumanta ES para all the way na to. Ikanta mo na, baby. Ikanta mo na. Ito pa. Nag-retire bilang pinakamataas na hukom ng Korte Suprema. Ngayon, full guy na ng adik. Hala ka. Oo nga, no? Former itong hukom mo. Chief Justice to diba? According to VP Anggaba, dili magsaba. Ito na.
Buti yan sa'yo, ES, na biktima ka ng bodol. Oh, pwede ka, bibi. Victims of the bodols. Diba ka, bibi? Kumanta ka na, sir, baka sa huli ituro ka din. Ay, nako, tinuro na nga. Dapat magsalita na si Bersamin. Meron siguro itong alam, kaya pinalitan. Oh, lahat na nagsasalita against kay VP, nakinabang. Therefore, my other president, front lang talaga si BBM. Kasi, posible ka, BB. Kasi sabi ni ES, yung tawag hindi galing sa Malacanang. So, sino? Ang may power para palayasin or para sabihin kang ma-resign ay ang presidente. Pero yung tawag ay hindi galing sa Malacanang. So, merong mas powerful pa or mas taas pa ng posisyon ni BBM? Hawak si BBM ng someone? Nako, paano yan? Therefore, hindi si BBM pala ang presidente, iba. Iba ang tumawag, iba ang nagsabi. Iba kasi si F. Eliza. Wala namang sinabi dito sila, kayo talaga. Yes, for sure, hindi naman gagawin ni Senator Amy ang revelation kung maayos ang pamamalakad ng kapatid niya. Pero tama ka, hindi si BBM ang nagpapatakbo sa bansa natin. Naku po, ito na. He had to go means out of the country. Ay, hindi natin alam kung anong gusto. So, it's story added story. Same plight but different narratives nga lang. What goes around, comes around. The carrot was just too blinding. So, talaga bang shadow president or president wannabe? Yun kabibig. Yun ang mga komento ng ating mga, nashock lang ako kabibig ba? Na hindi galing sa Malacanang ang tawag. Tapos sinabi niya, I am not the mastermind of anything. Tapos ito na ang huling tapak ko sa opisinang ito. Parang nandidiri si Lucas Bersamin sa opisina niya. Parang sinusumpa niya ang opisina niya. So yun lang kabibig ang ating latest lebak-lebak for today. Parang nakakawindang yung mga laglag moments ba? Laglagan moments, revelation moments, na masyashock ka na lang. Ito na pala ang nangyayari. Diba? One call away, you had to go. Diba? Yun lang kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.